Good day mga sir. May share lang ako sa inyo. Update lang doon sa in-upload ko dito sa YouTube. Ito yung natuklasan ko mga sir sa mga nagpo-post sa page natin na gumagamit itong DJI Osmo 360. Nagpo-post sila sa page na nahihirapan sila mag-edit, kaya yung iba napipilitan na lang sila ibenta dahil hirap na hirap sila mag-reframe at mag-edit. So ito yung nakita kong solusyon, kasi isa rin ako sa mga nahihirapan mag-edit, pero pilit kinakaya. May mga medyo nakagamay na natin kahit pa paano, pero hindi pa ganang kagaling. Kahit pa paano nakakapag-cinematic na tayo sa 360 video natin. Anyways, ito na nga, isi-share ko yung isa pang option, para lang hindi nyo ibenta yung inyong mga camera, sayang naman. Dito sa 360 video natin, meron pala ditong pwede kayo mag single lens. Tulad nito, nakaharap yung camera, pwede nyo siyang papunta sa inyo. Yan, nang naka single lens kayo yung setup ko ngayon, naka single lens lang ako. At the same time, pwede mo siyang gawing i-rotate mo lang yung camera, pipindutin mo lang yung screen. Yan. At the same time, during recording, pwede mo siyang i-rotate. So ano yung advantage na ito pag ganitong setup? Unang-una, single lens siya, mas matipid sa memory card, tapos mas matipid sa battery, at pinaka the best sa lahat, mas madali siya mag-edit, di ba? Kasi naka single lens nga siya, hindi katulad ng 360 video, i-reframe mo pa yun Ito, no need mag-reframe, katulad ng nakasanayan natin sa mga naka single lens. Madali siya mag-reframe, tsaka madali mag-export, then mas matipid sa battery at mas matipid sa memory card. Ito yung isang way na nakita ko para hindi nyo muna ibenta yung mga 360 camera nyo dahil nahihirapan kayo mag-reframe. Ito yung solusyon, isang way ko na i-share ko sa inyo para masave nyo muna. Sayang kasi mga bago pa yung 360 camera nyo, dahil sa hirap kayo mag-reframe, ibibenta nyo na. Ito muna, huwag nyo muna ibenta. Ang pinagkaiba lang nito sa 360 camera, yung lang, kaliwat kanan na angle, hindi mo siya makukunan. Pero naman yung, diba, yung kapalit nito, unang-una yun nga, yung sobrang tipid niya sa battery. Hindi na siya ma-access sa battery at sa memory card. Ang laking bagay na mga sir. Tsaka yung pinakamalaking factor, syempre, yung pag-editing. Yung kasi number mo kinakatamaran natin yung pag-editing pagdating ng reframe. Napakasakit na. Pag-export ka ng mga 5 minutes, ang tagal, lalo na pag cellphone lang yung ginagamit mo. Eto, pwede mo siya pang daily vlog. Pang daily vlog yung mga ganitong setup mga sir, kasi natuwa lang ako kasi pwede mo siyang i-rotate lang yung camera habang naka-recording ka. Lumalabas niya, parang kang nagdalawang camera pa rin, di ba sir? Yan ang maganda yan. Ito yung update natin sa unang video na nilabas ko na DJI test. Ito naman para din sa mga umaayaw na, umiiyak na sa pag-edit. Yun, natawa nga ako na-testing ko lang kagabi, pinakailaman ko ng camera ko. Sabi ko pa pwedeng single lens na mag-rotate ng camera, pwede pala. So yun lang naman habol natin makunan yung harap at likod. At least kung pang daily vlog, mas okay ito. Pero kung mga highlights lang kayo, go for cinematic. Doon pa rin kayo sa 360 video, kasi
Nag-upload lang siya ng mga 5 minutes, okay yun kung mga highlights lang ang gusto niya. Pero kung daily vlog tapos protection nyo sa daan, pwede nyo gayahin yung ganitong setup ko. Katulad yan, no? Harap likod, nakukunan nyo lahat. Yan, kung gusto nyo sa tagilid, iliko nyo yung camera nyo. Pero nakakabit kasi sa manabela eh. Yan, no? Harap likod. Yun lang ang medyo disadvantage na ng ganito setup. Yung point of view niya hindi ganun kaganda. Kasi una nakalagay lang siya dito sa manabela. Kung kanina nakukuha ng harapan, yun lang talaga yan. Kasi hindi ka na pwede mag-reframe, hindi nga siya 360 video. Pero maganda lang dyan, nakukuha mo pa rin yung harap at likod, di ba? Tulad yan, harap at likod. Nakukuha mo pa rin. Tapos pipiliin mo ng yung boost. Kasi yung boost, may kasi yan eh, video boost. Piliin mo yung boost kasi mas malawak yung field of view niya. Tapos yung settings ng camera mas malinaw. Yan. Naka-boost ako tapos 4K 30 fps rock steady. Goods na mga sir. Hindi mahihirapan mag-edit, mag-export. Yan lang sa mga kasama ko sa page na pinanghihinaan ng loob. May solution pa rin tayo. Kaya nyo na lang itong setup ko. Ganda pa rin naman, di ba? Mawala nga lang yung cinematic pero napakahirap naman mag-edit. Yan kuha pa rin lahat. Kinili ko itong boost kasi malawak yung nakikita nya. Pati yung mga katabi mo nakikita sa camera. Sana makatulong din sa mga gusto pa rin gumamit ng 360 camera pero yun nga, gusto nila ibenta dahil nahihirapan na sila mag-edit. Yun lang talaga pinagkaiba ng single na sa 360 video. Magre-reframe ka pa. Hindi ka tulad ng gantong single lens. Rekta upload na o rekta editing. Hindi ka na magre-reframe. Mas madali yung trabaho. Mas madali ka makakapag-post pagka gantong setup. Sana makatulong guys. Yun lang, share ko lang yung ganitong setup para hindi nyo na-ibenta yung mga camera nyo. Yun lang po. At dadagdag ko rin pala yung kasama ko kasi naka-insta 360 export siya. Yung DJI lang yung may ganitong setup na during recording pwede mag-rotate ng camera kasi yung Insta360 export hindi siya pwede mag-recording. Mamimili lang siya kung harap o likod yung i-record niya. Ito kasi during recording pwede ka mag-rotate ng camera. So lamang tayo dito guys, kaya wag nyo na ibenta yung camera nyo. So ayun lang guys, sinare ko lang yung settings ng aking camera para sa mga ganitong setup. So ayun lang guys, peace out.